Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo, mahilig tayo sa mga inspiring stories, moving stories, stories of rags to riches, stories from sickness to recovery, stories from failure to success. Kapag nakikita natin o napapanood natin o napapakinggan natin yung mga ganyang storya, true to our Filipino sentiment and expression, ang sinasabi natin kadalasan ay sana all. Yan ang sinasabi natin, sana all. Sana mangyari din sa atin yung ganong kapalaran, galing sa hirap, yumaman. Mahina pero nakahanap ng panibagong lakas. Kwento ng kabiguan na naging kwento ng tagumpay. Sinasabi natin, sana all. Pero hindi natin alam, nangyari na sa atin. Hindi lang natin pinapansin. Galing tayo sa hirap, pero binigyan ng walang kapantay na yaman. Galing tayo sa malubhang karamdaman na para bagang wala ng kagalingan, pero binigyan ng panibagong lakas at tapang. Galing tayo sa pagkabigo, pero binigyan ng pagkakataong magtagumpay. Each baptized Christian is a story of inspiration from rags to riches, a story of conversion from sickness to health, and a story of mission from failure to success. Una, our story is a story of inspiration. Lahat po tayo galing sa hirap, sa pagkalugmok sa kasalanan. Biruin po ninyo, pagkapanganak pa lang sa atin, may utang na kaagad tayo kasi may kasalanan. Sinisingil tayo ng kalaban sa kasalanan ng una nating mga magulang, the original sin, na dahilan ng ating pagkalugmok sa kahirapan. Mantakin nyo, dati na tayong nasa paraiso na puno ng yaman, pero dahil tayo ay suwail at mayabang, nahulog tayo sa kasalanan at kahirapan. Pero dahil sa Diyos na nagbigay ng walang kapantay na yaman nung nilikha tayo, Diyos na binaliwala natin nung una, kahit na nasaktan siya, siya na ang unang gumawa ng paraan para ibalik ang ating yaman, para ibalik yung ating mana na ginawa para sa kanyang mga anak. God made the first move, and He always does. At hindi lang nung tayo ay nabinyagan, hindi natin makakalimutan ang mga tagpo kung saan tayo unang nilapitan ng Diyos. Si Propeta Isaías sa unang pagbasa, tandang-tanda pa niya kung anong taon, kung kailan nagpakita ang Diyos sa kanya, kung anong itsura, at kung ano yung naramdaman niya. Kapag Diyos na ang nagparamdam, hindi mo makakalimutan. Noong Miyerkules, naimbitahan ako sa isang dinner, at doon nakilala ko ang isang doktora na galing US. At kinuwento niya kung kailan nagsimulang magbago ang buhay niya dahil sa isang engkwentro sa Diyos. Nagsimula ito sa isang panaginip. At ito yung panaginip niya. Naglalakad daw siya sa isang madilim na lagusan. Madilim, pero hindi siya natatakot. Nagtataka siya na habang naglalakad siya dito sa lagusang ito, may bit-bit siyang isang malaking bagahe. At sa dulo ng madilim na lagusan, may liwanag. Hindi siya pamilyar doon, kaya naglakad siya patungo sa liwanag. At nung maabot niya ang liwanag, biglang nagbago. Alam niyo yung courthouse? Kung saan nandun yung judge, no? Pagpasok niya dun sa liwanag, ganun ang itsurang nakita niya. Maraming nakapilang mga tao papasok sa courthouse. Pero habang siya ay pumipila, may nagpakita sa kanyang parang kilala niya. Yung pala, yung tiya niya na matagal nang pumanaw.
At habang siya ay nakapila, ini-entertain siya ng kanyang tiya. At sabi ng tiya niya, bakit may dala kang malaking bagahe? Abay, hindi mo yan madadala sa loob. Kailangan mo yang iwanan. At yung tiya niya, tumawag ng 6 na mga dalagita para magbantay ng kanyang mga ari-arian. Itong doktora, nag-aalangan. Sabi niya, bakit ko iiwan itong ari-arian ko sa mga dalagitang itong hindi ko kilala? Sabi nung tiya niya, magtiwala ka. Aalagaan nila ang mga ari-arian mo. At unti-unti niyang nilalabas lahat ng laman ng kanyang bagahe. Alam niyo kung anong laman? Lahat ng kanyang ari-arian. Nilalabas na lahat ng kanyang mga alahas. Nilalabas na lahat ng kanyang titulo. At nung nilalabas niya na yung kanyang pera, dahil nga siya ay nasa US, $5,000, $7,000. Pagdating daw ng $10,000, bigla siya nagising. Parang sobra na yata ang nilabas ko. Bigla siyang nagising. Para sa kanya, malinaw ang mensahe ng Diyos. Hindi mo madadala ang yaman mo sa langit. Iwan mo ito sa mga tunay na makikinabang dito sa lupa. Alam niyo ba kung anong ginagawa ng doktorang yan ngayon? Ngayon, tumutulong siya sa isang bahay ampunan para sa mga batang babae dito sa Pilipinas. She's not only helping financially, she's also helping them in their formation as Catholics. Napakalinaw sa kanya ng panaginip na iyon. Ang tanging yaman lang na madadala niya ay kung gaano siya nagmahal dito sa lupa. At pagkatapos ng ikwento yon, ang sinabi niya sa akin, you know, Father, na-realize ko our lives is not really about us. At ang sabi sa kanya, now you finally understand what it is to be a Christian. It is not about us, but it is about God and others. Truly inspiring, truly memorable. Pangalawa, a story of conversion. Lahat tayo ay galing sa lubhang karamdaman dahil sa kasalanan na pinagaling ng Diyos sa kanyang awa at pagmamahal. Si Propeta Isaías, nang makita ang kadakilaan ng Diyos, anong sinabi niya? Bukang bibig niya, kawawa ako, marumi ang aking mga labi, mapapahamak ako, pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon. Nakita ni Propeta Isaías kung gaano siya karumi sa harap ng Diyos. Si San Pedro, ganun din, nang makita ang kapangyarihan ni Jesus, nagpatira pa sa harap niya at sinabi, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nakita niya ang kanyang kahinaan, karamdaman at kasalanan. My dear brothers and sisters, not by our own do we see our own sickness and sinfulness, but by the encounter with God, in front of God, do we see the truth of who we are. We see our unworthiness, and that is the beginning of conversion. Doon nagsisimula ang pagbabago sa harap ng Diyos at makita natin ang katotohanan ng kung sino tayo sa harap ng Diyos. Si San Pablo sa ikalawang pagbasa ay kinuwento niya sa mga taga-Korinto kung paanong nagpakita din si Jesus sa kanya at isinugo siya bilang apostol, pero inamin niya na siya ay hindi karapat-dapat dahil alam niya ang pinanggalingan niya. Dati siyang makasalanan na umuusig sa mga Kristiyano, pero dahil sa awa ng Diyos, hindi siya karapat-dapat pero pinagindapat. Fallen from grace, yet redeemed by grace. Lahat tayo dating nalugmok sa banig ng karamdaman, pero pinagaling kasi may malalim na kadahilanan. Our remarkable story of conversion should lead us to my third point, my dear brothers and sisters. Our story is a story of mission. We all failed before, but we are meant for success, but only in Christ. Our story of mission, from our conversion and our story of inspiration, can only be successful through, with, and in Christ. Mga kapatid, hindi natin kailangan magpakitang gilas o magpagal ng husto.
Nangyari na sa atin yan dati kay Adan at kay Eva na sinuway nila ang utos ng Diyos nang pinili nilang maging tulad ng Diyos nang wala ang Diyos. By our own efforts, we will fail. And so, what do we need to do in order to have a successful mission? Imitate Isaiah, imitate Saint Paul, imitate Peter. Just be available for God. Si Isaías, nang linisin ang at pagalingin ng Diyos, anong sinabi niya? Narito po ako ang suguin ninyo. Si Pedro, nang tawagin ni Jesus, anong ginawa? Iniwan ang lahat at sumunod sa Kanya. They made themselves available for God, to where God will send them. Alam niyo po, kapag sarili lang natin ang iniisip natin, sariling kalooban lang ang pinapakinggan natin, hindi tayo magiging available para sa Diyos. Hindi tayo magiging available para sa iba. Tulad nga nung sinabi nung doktora sa aking kwento kanina, ang buhay natin ay hindi binigay para lang sa atin. Our lives are gifts so that we can become gifts to others. My dear brothers and sisters, pag tinitignan ko kayo ngayon, I am looking at hundreds of stories here, stories of inspiration, stories of conversion, from rags to riches, from sickness to healing. But most of all, I see stories of mission, from failure to success. Isang simbahan pa lang po ito. We are talking about 1 billion strong Catholics with stories to tell, stories to move and inspire, stories that can change the world. Tandaan ninyo, whenever you see inspiring stories and stories of conversion, huwag nyo nang sabihin sana all, kasi nangyari na yan sa inyo. But when you are reminded of a story of your mission, dito nyo sabihin, sana all. Sana magawa natin ang mission natin dito sa mundo. Amen.